Isipin nyo to, makapal at malamig na hamog, tapos nasa matatayog na bundok tayo ng Kabayan, Benguet. Alam nyo ba, nasa ilalim ng mga ulap na yan, dun sa mga pinakaliblib at medyo madidilim na kuweba, may mga tahimik na tagapagbabantay. At andun na sila bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa natin. Kaya welcome sa ating pagsusuri ngayon. Pag-uusapan natin ang isang napakayaman pero medyo nababalot pa rin ng misteryo na bahagi ng ating kasaysayan. Ang mga sikat na fire mommies ng Benguet. At guys, hindi lang to basta ordinaryong kwento na nakaraan ha. Kwento to ng aham, sagradong paniniwala at isang tradisyon na parang patuloy na bumubulong mula sa loob ng mga kuwebang yun. Tara, simulan na natin. Okay, himayin na natin to. Usually kasi kapag narinig natin ang salitang tagapagbantay sa mga lumang kuweba, ang unang pumapasok sa isip natin ay mga rebultong gawa sa bato o kaya kahoy, di ba? Pero ibahin niyo to, ang mga tagapagbantay na pinag-uusapan natin ay hindi gawa sa bato. Sila mismo ay mga totoong katawan ng tao, mga ninuno natin na literal na pinatigas ng mahabang panahon at ng apoy. Isipin niyo na lang libu-libong taon nang nakakalipas, nakatuklas na ng paraan ang komunidad sa Kabayan para mapanatiling buo ang katawan ng mga mahal nila sa buhay. Grabe yung level ng preservation ng mga mummies na to. Isang napakalaking misteryo na nagpapakita kung gaano nakasopistikado ang kaalaman nila sa kalikasan at syempre sa anatomya ng tao noong panahong yun. At dito natin makikita ang isang napakalaking pagkakaiba. Aminin natin na kapag pinag-uusapan ng mummies, automatikong lumilipad ang isip natin sa Egypt. Tama? Nai-imagine agad natin yung mga katawang nakabalot sa patong-patong na linen tapos punong-puno ng mga artificial na chemical at resin para hindi mabulok. Pero alam nyo ba, ang mga ibaloy sa Benguet, may sarili silang diskarte na hindi gumagamit ng kahit anong chemical. As in, zero. Sa halip, ginamit nila kung ano yung ibinibigay ng kalikasan, maalat na tubig at usok mula sa apoy. Imbes na ibalok at itago ang katawan, dumaan sila sa isang napakasilan at natural na proseso ng pagpapausok. Ibang-iba yung atake nila kumpara sa mga taga-Egypt, pero the results, parehong nakakamangha. Ngayon, ang talagang nakakapukaw ng atensyon dito, at medyo mind-blowing to ha, ay kung kailan nagsisimula yung buong proseso. Kasi hindi ito ginagawa kapag patay na yung tao. Ang unang hakbang nagsisimula habang buhay pa siya. Bago pa man bawian ng buhay, pinapainom na sila ng maalat na tubig. Bakit kamo? Kasi ang asin ay isang natural na desiccant. Ibig sabihin, sinisimulan na nitong patuyuin yung mga laman loob habang humihinga pa yung individual. Pinapakita lang nito na tanggap na nung tao ang nalalapit niyang pagpanaw. Parang isang pinag-asunduang ritual. Tapos kapag pumanaw na sila, papasok na yung ikalawang hakbang. Dito na, dahan-dahang papausukan ang katawan sa ibabaw ng apoy. At hindi lang to mabilisan ha, tumatagal to ng ilang buwan. Hindi nila iniluluto yung katawan, kundi unti-unting pinapausukan para matanggal lahat ng moisture. Yun yung pumipigil para hindi mabulok ang laman. So, paano naman ito konektado sa kanilang pananampalataya? Pagkatapos ng napakahabang proseso ng mummification na yon, saan ba sila dinadala? Ang sagot, sa mga sagradong kuweba, katulad ng mga kuweba sa Timbak. Ngayon, baka mapatanong kayo, bakit kailangan pa nilang buhatin yung mga katawan paakyat sa napakatarik at napakataas na bahagi ng bundok? Para kasi sa mga ibaloy, hindi lang to simpleng pagtatago ng bangkay. Ang pagiging nasa mataas na lugar, yung tipong abot mo na yung mga ulap, ay literal at spiritual na paglapit sa langit at sa kanilang mga Diyos. Bale, yung pagdadala sa kanila doon ay parang huling pisikal na paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Napakalalim ng kahulugan nito para sa kanilang kosmolohiya. Kaya isa sa mga pinakamahalagang punto rito ay yung mismong mga detalye ng kanilang huling hantungan. Kasi hindi lang basta-basta iniiwan sa malamig na lapag ng kuweba ang mga mummies. Bawat isa sa kanila maingat na inilalagay sa loob ng mga kabaong na gawa sa solidong kahoy. At hindi ito ordinaryong kabaong. May iba't ibang hugis to. Yung iba hugis bangka, yung iba naman may mga ukit ng hayop. At ginawa nila to hindi dahil trip lang nila ng magandang disenyo. Ang mga ukit na to nagsisilbing ID o kaya resume nung yumao. Dito pinapakita kung ano yung naging estado nila, ano yung mga nagawa nila, at kung gaano sila karespetado sa lipunan nung nabubuhay pa sila. Isang napakagandang pagpupugay talaga at solidong patunay ng wagas na respeto nila sa kanilang mga ninuno. Pero syempre, may madilim na bahagi rin ng kasaysayang ito. Mula sa mapayapang pagpapahinga, nauwi ang kwento sa isang nakakabahalang pangyayari.
Noong unang bahagi ng 1900s, nabulabog ang tahimik na kuweba kasi ninakaw ang bangkay ng pinakasikat na fire mummy. Ang pangalan niya? Si Apo Ano. Isa siyang dakilang pinuno at mandirigma na may full body tattoo na nagpapakita ng sobra niyang tapang. Ang nakakakilabot dito, batay sa mga kwento at paniniwala ng mga taga roon, simula nung manakaw si Apo Ano, dinalaw sila ng sunod-sunod na kamalasan. Nagkaroon ng mga matinding kalamidad, tagtuyot, pati malalakas na lindol sa rehiyon. Para sa komunidad, nawala talaga yung balanse ng kalikasan. At alam nyo ba kung gaano katagal bago na ibalik yung balanse? Inabot ng halos 1 siglo. Taong 1999 na nang tuluyang mauwi si Apo Ano sa kanyang tahanan. Isang napakalaking tagumpay para sa kultura ng mga Ibaloy at syempre sa kasaysayan nating mga Pilipino. Ngayon, bakit ba natin pinag-aaralan ito at bakit ba ito sobrang mahalaga sa atin ngayon? Kasi ang mga fire mummies ng Kabayan ay hindi nandyan para lang maging simpleng tourist attraction o para may makuna ng litrato ang mga turista. Sila ay buhay na patunay kahit na pumanaw na sila ng isang napakatalinong sibilisasyong Pilipino na may sariling sopistikadong siyensya, sining at napakalalim na pagpapahalaga sa kabilang buhay. Tayo bilang mga tao at lalo na bilang mga sumusubaybay sa kasaysayan, kailangan nating makuha ang aral dito. Tungkulin nating protektahan at irespeto ang kanilang mga sagradong himlayan. Sila kasi yung nagkukwento kung sino talaga tayo bago pa man tayo may impluwensyahan ng labas na mundo. At dito tayo magtatapos, pero bago yan, may isa akong katanungan na gusto kong pagnilayan ninyo. Pagdating doon sa kwento ng serye ng mga kalamidad pagkatapos manakaw si Apo Ano, naniniwala ba kayo sa sumpa na dulot ng kawalang galang sa mga patay? O baka naman yung tinatawag nilang kamalasan ay isa lang malakas at natural na paalala ng ating kasaysayan na talagang dapat nating igalang ang mga nauna sa atin? Ano sa tingin nyo? Espiritual na galit ba to ng kalikasan o isang mabigat na leksyon sa etika at pangangalaga sa pamana ng nakaraan? Gustong-gusto kong marinig ang mga pananaw nyo tungkol dito, kaya i-share nyo na mga saloobin nyo. Hanggang sa susunod na pagsusuri ng ating kasaysayan at kaalaman, manatiling mausa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.